Praise God. So let's go to 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, verses 6 through 8. And my message today is going to be on the Bible teaching on money. And I want to give you 7 truths to bless your financial life. So, maghatag ko ninyo 7 ka mga butang. And then, matod na to nga panalanginan ta sa ato ang panalapi nga bahin. You know, there's a lot of bad teaching in the world about money. Adunay daghan nga dili gyud maayo nga pagtudlo sa kalibutan mahitungod sa kwarta. In fact, the Apostle Peter even warns about greedy preachers. So si Apostol Pedro nagapasidaan mahitungod sa kakog diha sa maong mga butang. About those who would desire money and they would not feed the sheep with the word of God. Tungod sa ilang kinipangandoy lamang sa kwarta niya, wala nila ang karnero sa pulong sa Dios. And because of that, Tungod niini, many Christians don't want messages about finances. so daghang nga Kristohanon nga dili sila gusto o kini mga mahitungod sa mga mensahe sa mahitungod sa And yet panalapi. the Bible talks a lot about our money. Ang Biblia daghan kay nga gisulti mahitungod sa kwarta. It matters what we do with our money. So kini siya dunay kabahin kung giunsa nato gayon paghimo ang atong gibuhat ang atong panalapi. See, money is just a tool to be used for the glory of God. Kaya ang kwarta usa ni siya ka galamiton diha sa kaning pagsangyaw sa may balik. And Paul said, I've had little and I've had much. So si Pablo ni siya nga aduna siya kaning jutay o di nakabaton pud siya og daghan. I've learned how to abound, I've learned how to abase. So nakakap-on siya sa pagkinabuhi diha sa kadagaya o sa kawala. So the beautiful thing about God's Word, So usa ka manindot nga butang diha sa pulong sa Ginoo. no matter what you have, So wala ni magbase kung unsa may you naadto. can obey the Word of God. Makahimo gyapon sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. And God will bless the work of your hands. O ang Dios magapanalangin sa tanang buhat sa atong kamot. So today is really a Bible teaching. So karon usa kini siya ka pagtudlo may tungod sa kwarta. And every one of these things you can obey, and I believe God will bless your life. Amen? So natagusan niini, so makahimo ta pagtawad og ang Dios magapanalangin. Now, before we get into the 7 things, I want to start with this passage and give you a simple New Testament teaching about money. So sa dili pa ta moadto sa 7 ka mga butang, so ato nang basahon kining maong bersikulo. Amen. 1 Timothy 6, 6 through 8. Now, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. And having food and clothing, with these we shall be content. Verses 9 through 10. I forgot to write that. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. Verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Unang Timoteo 6 ngadto sa 8 sa Gis. Hinaon adunay dakong ganansya diha sa pagkadiosnon nga inubanan sa pagbati sa katagbaw. City, kay wala kitay bisan unsa nga gidala nganhi sa kalibutan o siguro na lang gayud nga dili kita makadalag bisan unsa ngadto sa gawas sa kalibutan. Otso, apan kon kita adunay makaon og ikabisti kiniigo na nga makatagbaw kanato hindi apan sila nga maikagon gayud nga mahimong dato mga hulog ngadto sa panulay ngadto sa bitik ngadto sa daghang binuang o makadaot nga mga pagpangibog nga nagaunlod sa mga tao ngadto sa kamatayon o sa pagkalaglag. Jis,
kay ang pagkamahigugmaon ug salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Og tungod sa maong pangibog may mga tao nga nanghisalaag gikan sa pagtuo ug ilang gipa lagbas-lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan. Amen. Magapota. Father, I just ask you today, Lord, help us to hear the message of your word. And I know that there are some even here now that have struggled or are struggling financially. Maybe there's a great weight upon their heart. God, as we hear this word today, let us have faith and obedience to follow the word of God. Lord, we need your instruction in the name of Jesus. Amen. Amen. Now again, money is a lot more spiritual than we realize. So ang kwarta, mas palabing arin kini siya kaysa mga espirituhanon nga mga buta. Jesus said, where your treasure is, there your heart will be Kaysa kinang also. Isus mingon nga din kung asan mong bahandi ito pwede mong kasing-kasing. You can be rich and be godly in this world. So mahimo siguro ka nga usa ka dato unya mahimo po ka nga kining dili Dios. You can be rich and godly. So mahimo ka nga posible mahimo tang dato o mahimong Dios nun. But you can also be poor and greedy. Some people think just because I'm in poverty, but even in poverty, people can have a love for money. So doon na po yung kining mga pobre unya ako gihapon sa kwarta. So look what he said. Godliness with contentment is great gain. Kaningon siya dito nga ang kung doon na tayo kini pagkakontento diha sa sa tanang buta o uban ang pagkadisnon. Godliness comes first. So maguna diha ang pagkadisnon. No matter what I have. So kung unsa may naa nato karon, I'm a child of God. kay kita mga anak man sa Dios. My fullness is not in finances. O ang ato nga kining kahupnganan dili diha sa kaning mga salapi o salapianong bahin. But Jesus Christ. Sa pananaal lamang diha ni Kristo. And he said, you brought nothing into this world. So ningon siya nga wala kayo kitay madala ini gawas nato ini And kalibutan. you will carry nothing out. O wala kayo kitay madala. It's just a Sama sa tool. atong pag-abot. Money is just a tool. Kaya ang kwarta galamiton lamang. And Paul said, I've learned whatever state I'm in to be content. So si Pablo nagkakat-on siya kung saan pa kinabuhi. Amen? So that's number one. No matter what your struggle is, if you have Jesus Christ, you have everything. So bisan unsa ang ato nga kining mga kalisdanan karon kung naa si Kristo nakabaton tas tanang butang. He doesn't say that money is the root of all evil. Wala siyang ingon nga ang kwarta mao'y gamot sa tanang He pagkadautan. says it's the love of money. So ningon siya nga ang paghigugma hinuon sa kwarta. And he says in verse 9, those who desire to be rich fall into temptation and a snare. Sa versikulo 9 nagaingon nga diin pad sila nga may kagon gayon nga mahimong dato mga hulog ngadto sa panulay. Now, wealth is not sinful. So ang pagka-adunahan dili ni siya kanang sala. Abraham was very rich in cattle, silver, and gold. So si Abraham labihan ka adunahan gayon diha sa iyahang mga kahayupan o diha sa salapi og bulawan. But when the time came, Apan sa diha nga miabot ang panahon, he was willing to lay Isaac on the altar. siya andam gihapon nga diin ihalad si Isaac nga iyang anak sa Everything he had belonged to God. kayang giila nga ang mga tanang butang nga naa kaniya iya sa Dios. The Lord gives and the Lord takes Kaya away. ingon siya nga din ang Dios mao'y naghatag mao usab ang makuha. So, money is not evil and wealth is not evil. So ang kwarta dili dahil siya kining dautan o diyan ang pagkabandianon dili usab. And poverty is not evil. O ang pagkawalad-on dili man pud ni ingon nga makaingon ta nga dautan. It's the position of our heart. Apan kini diay nagpasabot nga kining ang atong kahimtang sa atong nga kasing-kasing. What do you trust? So unsa man imo ang asang kaning salig. Look in verse 17. Command those who are rich in this
present age, not to be prideful, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Versikulo 17, ug may tungod sa mga dato nining kalibutan, suguha sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon, ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi, kundili hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayud sa tanang mga butang aron atong pagkalipaya. He doesn't condemn the rich, So wala niya kining gihukman ang mga dato. but he tells them to not trust in their riches, Apan hinuon iyang gisugo ug giingnan nga din ayaw kamo pagsalig diha sa inyong mga bahandi. but the living God. Apan diha lamang ibutang sa buhi nga Dios. That's why Jesus said it's harder for a rich man to go through the eye of a needle, or for a camel to go through the eye of a needle, than a rich man to go to heaven. Mao ka na ang hinungdan nga si Ginoong Hesus miingon sa usa ka taong dato nga masayon pa ang usa ka kamilyo mosulod sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato. He was saying that many people who are wealthy trust in riches. Kay siya nagaingon nga daghang kayong mga katawhan nga diin siya bahandianon sila nagasalig lamang silang bahandi. But God is the owner of all things, Apan ang Dios siya mao ang tag-iyas tanang and butang. He can take it all away. O pwede niya nga makuha ang tanan. That's why the rich man must trust in God. So mao kana ang hinungdan nga bisan ang taong dato kinahanglan mo salig sa So Dios. that's a simple teaching that we are content in the Lord. So mao kani usa sa yano nga diin pagtudlo nga kinahanglan makontinto ta diha sa Ginoo. And we don't chase wealth or desire that we would have worldly riches, but we trust in God. So dili kay kanyang mandoy lang tag nga diin madakto or din daton ta o diha magsalig sa bahandi kun dili diha lang kita sa Ginoo. Now there are some believers who God will ordain to be wealthy in this life. So daghang mga magtotoo nga diin sila gitugutan sa Ginoo nga diin mahimong dato. But that's not our desire. That's not our focus as a Christian. Pandili kini mao nga to nga kining tumong lamang ingon nga Kristohanon. Amen. Now, God, the Bible says God has pleasure in the prosperity of His servant. Ang Dios insya aduna say kalipay diha sa kauswagan sa iyang mga alagad. The Apostle John said, "Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in good health, even as your soul prospers." Si Juan hinigugma giingnan siya nga manghinaut ako nga diin ikaw magmauswagon diha sa imong lawas og sa kalag og espiritu og sa tanan nga nanimo. What does prosperity look like for the believer? So unsa man gayud nato mahulagway o makita ang kauswagan sa mga magtotoo. God said, "I will give you all things that pertain to life and godliness." So ingon ang Dios nga diin ako maghatag kanimo sa tanang butang nga diin kini siya makita ang kinabuhi sa pagkadisno. I will meet your needs. So ingon siya akong tagpuon nimong mga I will panginahanglan. give you what you need for the calling of God. Ingon siya nga ako nga tagpuon ang imong gikinahanglan alang sa pagtubag sa tawag sa Dios. And there's nothing too great that God cannot provide. So wala gayud bisan unsang dagkong butang ang Dios dili makahimo sa pagtagbo. So let's go through these 7 truths to bless your finances. Pito ka kamatuoran nga diin ang Ginoo panalangin sa ato nga panalapian ng bahin. Number 1 is tithe and offering. So una ikapulo og pangahalan. Now, I want to go to Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. And Proverbs chapter 3, verses 9 and 10. The Word of God says, "Honor the Lord with your possession and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine." Insa diri sa
Panultihon 3:9 ug 10. Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong manggad ug sa mga inunahang bunga sa tanan mong abot. 10. Aron ang imong mga kamalig mapuno sa kadaghan ug ang imong pug-anan mag-aawas sa bag-ong bino. Now, he said, honor God with the first fruit. So nagingon siya diri nga pasidunggi ang Dios sa inunahang bunga. In the law of Moses, Dito sa kasuguan ni Moses, the Bible commanded to give 10% of all your increase to God. so ang Biblia nagasulti nga diin dito gasugo nga diin ihatag ang tanan nga ikapulo sa tanang abot. And God said, it is holy unto the Lord. Og mingon ang Dios usa kini kabalaan nga butang alang sa Ginoo. Now, Malachi 3:10 says, bring all the tithe into the storehouse, Sa Malakias 3:10 siya dadang tanang ikapulo ngadto sa balay tigumanan. that there may be food in my house. Kaingon siya dito aron adunay makaon sa akong balay. The storehouse is the house of God. So ang kining maong tigumanan mao ang balay sa Dios. And he said, try me now, says the So Lord, mingon siya og sulayan ko karon nagingon ang Ginoo. if I will not open the window of Og heaven dili ko ba ablihan ang tambuanan sa langit? and pour out blessing that there is not room to O receive. din magapabuhagay sa mga panalangin nga wala na unyay dapit nga kabutangan. Now, Abraham gave a tenth to Melchizedek. So si Abraham siya una nga mihatag sa ikapulo nga bahin ngadto kang Melchizedek. That was before the law of Moses. So sa wala pa ang balaod ni Moses nagahimo na si Abraham. Jacob encountered God. Si Jacob usab nakigibalag sa Dios. And he said, God, I will give you a tenth of all that I have. Og mingon siya sa Dios, akong ihatag kanimo ang ikapulo nga bahin sa tanan nga niya kanako. And that was before the law. Og kato siya nahitabo sa wala pa ang kasuguan. Now, I've heard some that say, well, the New Testament doesn't command us to tithe. So akong nadunggan ang pipilang nagingon sa bagong tugod, wala nang magsugo, may tungod sa pag-uli sa ikapulo. Now, let's look at the New Testament teaching about giving. So atong matanawon diri sa bagong tugod. Amen. See, God, Tudlo may tungod sa paghatag. let's go to 2 Corinthians chapter 9. Kaduhang Korinto kapitulo 9. Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Si Ginoong Hesus nagaingon nga diin bulahan mas labaw nga diin bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Jesus said, give, and it shall be given unto you. Og si Ginoong Hesus mingon siya panghatag kamo ug kamo paghatagan. Now, this passage, I think, is my favorite New Testament passage on giving. I want you to see this. So sa kini sa ko nga favorito nga bersikulo sa bagong tugod. So, kinsa mo basa 2 Corinthians 9:6 hangtod verse 8. Amen. Now, it says, verse 6, but this I say, he who sows sparingly will reap sparingly. He who sows bountifully will reap bountifully. Sa bersikulo 6 nagaingon dito nga diin siya nga nagapugas og jutay magaani og jutay uban siya nga nagapugas og daghan moani og daghan. So verse 7, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Sa 7 nagingon diri ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing dili nga magapanuko ni ingon nga pinugos kay ang Dios nagahigugma sa malipayong magahatag. Now, if God promised under the old covenant Kung ang Dios nagasaad siya dito sa daan nga kasabutan that He would open the window of heaven, nga iyaha nga ablihan ang tambuanan sa langit. how much more under the new covenant? So unsa pagkaha dinhi sa bag-o nga kasabutan. We are under the better covenant. So niata niini nga kining bag-o nga kasabutan og maayo. When you give your tithe to God, Sa dihang nagahatag ka sa imong ikapulo o even nagauli. in your lack, O bisan sa imong kakulangan. it is a sign of surrender and faith unto God. Usa ka na katimailan sa imong nga pagtugyan o pagsurrender o pagtuo ngadto sa Dios. God, this belongs to you. O mga ingon ta nga kini Ginoo imuha.
Jesus Christ saved me from my sin. Kay si Ginoong Hesus nagaluwas kanako gikan sa kasalanan. He delivered me from hell. Giya kong ipaygawas dito sa impierno. He set me free from sin. Iya akong gihimong gawas noon gikan sa sala. Can he not provide for me? So dili wag yun siya makahimo diay sa pagtagbo kana sa mga akong If panginahanglan. God can save my soul, Kung ang Dios nagaluwas akong kalag, if I trust him for salvation, kung akong gisalig kaniya ang akong kaluwasan. do I not trust him with finances? So dili ba kung makasalig niya sa akong And panalapit yet, na bahin? there are many Christians So daghan nga din mga Kristohanon. who say they trust God. Nagasulti sila, nagaingon nga sila misalig sa Dios. But do you trust him with your money? O apan, di mo ba salig ang imong No. pasalapi o kwarta? He said, give with a cheerful heart. So nagingon siya diri nga ang siya nagahatag sa mga kasing-kasing nga manghatagon. When you give your tithe, Ikaw nagauli sa mga kapulo. you're not telling God that he owes you anything. Nga din, wala kang musulti ngadto sa Ginoo nga din imuha iya ang tanan. You're saying, God, you are my Lord and this is yours. Everything I have is yours. So kaingon ta nga din Ginoo tanang mga butang imuha ni. And you're laying it as a sacrifice upon the altar. Og imuha ni nga gibutang ingon nga din usa ka halad diha sa laran. Amen. So, as believers, we should give our tithe. And your offering is really anything that's above your tithe. That's an offering to God. So ingon nga mga magtotoo, so magauli ta sa ikapulo nga bahin, kaya kung atong lantawon mas dako pagani ang kining halad kumpara sa ikapulo. God can bless your 90% that's left more than the 100% that you hold on to. So ang Dios magapanalangin sa 90% nga din ana kanimo labaw pagani na sa kining sa kagatos nga bahin. Amen. He said that God is able, verse 8, to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. That's the promise of God. Sa versikulo 8, ug ang Dios makahimo sa pagtagana kaninyo sa tanang panalangin sa madagayaon gayud aron kamo magabaton kanunay ug igo sa tanang butang ug magatagana nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Now, So saad ni sa Ginoo. Amen. Now, number 2, giving to the poor. So ikaduha kaning paghatag og limos sa mga kabos o paghatag limos sa termino. Psalm 41, Salmo 41. verses 1 through 3. Uno ngadto sa Chris. Blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth. You will not deliver him to the will of his enemies. The Lord will strengthen him on the bed of his illness. You will sustain him on his sickbed. Uno ngadto sa Chris. Bulahan siya nga nagapamalandong sa mga kabos. Si Jehova magaluwas kaniya sa adlaw sa kadautan. Dos, si Jehova magabantay kaniya o magahatag kaniya o kinabuhi. O mabulahan siya sa ibabaw sa yuta. O dili mo siya igatugyan sa kabubuton sa iyang mga kaaway. Tres, si Jehova magapalig-on kaniya sa ibabaw sa daanan sa kasakit pagka humugon mo ang tibok niyang higdaanan diha sa iyang balatian. Blessed is he that considers the poor. So ngayon diri nga bulan siya nga nagapamalandong sa mga kabos. Now, this could be somebody that you know that is hurting or struggling. So di mga butang nga din sila nahibalo nga doon sila mga struggle o sakit makapasakit nila. You do what you can to help them. So makahimo ka kutob sa imong mahimo And sa pagtabang. Jesus said,
when you give to the poor, don't let your left hand know what your right hand is doing. So nagingon si Ginoong Hesus, kung ikaw maghatag og limos ngadto sa mga kabos, sa tuon nimong nga bahin ayaw tuguti nga makahibalo ang pikas nimong kamot. In other words, don't let it to be seen by men that you may sound a trumpet before you. Sa laing bahin nga dili day nato ibandilyo nga sama og nagpatingog tag trumpeta aron makabalo ang uban. Amen. The Bible says, "He that gives to the poor lends to the Lord, he will repay." Nagingon diri nga siya nga di nagapahulab ngadto sa mga kabos, ang Dios bayad ngadto kaniya o magahatag kaniya. That's a promise of God. Mao kini ang saad sa Dios. God sees the generosity of your heart. Ang Dios nga nakita sa pagkamaghatagon sulod sa imong kasing-kasing. Even the amount is so small, Bisan pa ang kining kantidad usa ka gamay ra gid kayo. but God sees your heart. Apan ang Dios nagtan-aw sa imong kasing-kasing o nakakita siya. And He said, "I will repay." Pag ningon siya nga og siya magabalos kanimo. Number 3 is stewardship or managing what God has given you. So ikatulo kanang pagkapinihalan o pagdumala sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo. Psalm 24:1 says, "The earth is the Lord's and the fullness thereof." Sa Salmo nagingon siya dito ang kalibutan iya sa Dios ug ang kinatibuk-an niya. Everything belongs to God. Tanan iya sa Dios. Your money, Ang imong panalapi, your ministry, ang imong mga buluhaton, your marriage, ang imong kaminyoon, your children, imong mga kaanakan, everything you have ang tanan nga karon ana kaniyo, belongs to God. iya na sa Dios. God has placed it in your hand So ang Dios nagpahidona na iya sa imong mga to kamot anang mga see utang. if you would be faithful. Aron sa pagtan-aw kung ikaw matinud-anon ka kasaligan. 1 Corinthians 4:2, a steward must be faithful. Sa unang Korinto 4, nagingon siya dito nga diin ang A steward or a manager must be Ang- faithful. pinihalan kinahanglan siyang magmatinud-anon o kasaligan. So, a lot of people hear messages about giving, So daghang mga katawhan nakadungog mahitungod sa mensahe sa paghatag. but we forget it also matters how we manage what we have. So apan nagtaligaman ang maong mga butang kung unsaon pagdumala unsay naa kanato karon. Amen. So you must become a good steward. So kinahanglan nga mahimo kita nga maayong pinihalan. You know, as Christians, we should have a budget. So ingon nga kining Kristohanon adin kita hibalong mo budget. We should know, where is my money going? So kinahanglan nga din makahibalo deta kung asa paingon din ni atong kwarta. It goes to my needs, of course. So paingon ngadto sa atong mga panginahanglan. And God allows you to enjoy. So ang Dios nagatugot kanato nga din kita malipay. But if you don't know where it's going, Apan wala ta kahibalo, apan kung wala ta kahibalo kung asa ni padulong, then you're not managing it properly. so nagpasabot nga wala din ni nato madumala sa husto. Amen. Amen. So we must be faithful managers. So kinahanglan ditong magmatinud-anon nga ingon nga mga pinyalan And nga number nagdumala ini. number 4 is integrity or honesty. So ika upat kaning pagkaligdong o aduna natay integridad o pagkamaminatud. Amen. I'm trying to see if I can find this one. I forgot to write it down. In Proverbs. Yeah, there it is. Proverbs 28, verse 6. Proverbs 28, verse 6. Better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways, though he be rich. Sa panultihon 28:6, mayo pa ang kabos nga nagalakat sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga dalan bisan siya dato.
Now, he said it's better, even if you're poor, that you're walking with integrity. So nagingon siya diri nga mas maayo pa nga bisan ikaw kabos nga naglakaw ka diha sa kasing-kasing nga diin ligdom o higpit. Now, in America, they have income taxes. Dito sa amo ang dapit sa Amerika adunay gitawag nito kaning aabot sa mga buhis. And if you make a certain amount of money, you have to pay a certain amount of taxes. So kung ikaw nakadawat og diin usa ka kanang panalapi og pila na kantidad, so kinahanglan muhatag pug ka sa husto diha sa imong buhis. And there are some Christians who will lie about their income to avoid paying taxes. Apan adunay daghan nga mga Kristohanon nga diin sila naga kaning bakat o diin wala mutug-an sa tinuod sa ilaha nga abot aron kay dili man sila mohatag sa buhis. That's not integrity. So dili kay kini siya ligdong. God- Kini wala ang integridad. You may save money that day, but you will lose the blessing of God. So siguro nga din imuha nga din matipikan kanang mao nga kwarta karong adlaw pero nawala nimo ang panalangin gikan sa Ginoo. So we must be honest. So kinahanglan dayta nga maminatud-on. I know that when I first came to the Philippines, Ako na hibalo sa una nga kining abot na ko diri pag-anis Pilipinas. in Dumaguete, there was a tricycle driver. Dito sa Dumaguete adunay nagmaneho sa tricycle nga And sa tricycle. he tried to charge me, I think like 4 times as much. So siya naga kining pangayo o kining plate na balik upat ka pilo. Now, my heart, I know that the tricycle driver doesn't make a lot of money. So nga din di kahibalo ko nga din ang mao nga tricycle dili gid siya makakuha og daghang kwarta. But his action was not with integrity. Apan sa iyang gipakita wala siya magpakita nga din sa iyang kaligdom. That's why he says it's better to walk in poverty with integrity. So mao diri nga nagaingon mas maayo pa nga din kabos nga maglakaw ka sa kahipit o kaligdom. I encourage you to search your heart. Amen? So nagadasig ko ninyo nga din inyong asosyo inyong kasing-kasing. And then let's go to Colossians 3:23. Kolosas 3:23. 3:23. So number 5 is diligence. So ikalima kining pagkamakugiyon. The Word of God says the hand of the diligent will rule or prosper. Nagingon ang pulong sa Ginoo ang kamot sa makugihon dunay pag-uswag. Now, it says here in Colossians 3:23, and whatever you do it heartily, kinasing-kasing, as unto the Lord and not to men. Verse 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen. Sa Kolosas 3:23, bisan unsa ang inyong pagkabuhaton, buhata kini sa kinasing-kasing nga ingon sa nagaalagad kamo sa Ginoo ug dili sa tao. 24, sa nasayran ninyo nga gikan sa Ginoo kamo magadawat sa panulundon, ingon nga mao'y inyong ganti kaysa ingon nga kamo nagaalagad sa Ginoong Kristo. Now, I want you to think about this. So gusto ko ngayon nga pamalandungan. You work long hours, So nagatrabaho ka sa taas nga mga oras. and your pay is so little. O niya ang suhol nimo nga dawat pitiran ka gamaya. But if you work with diligence, Apan ingon dito kung magbuhat ka trabaho ka nga kining makugihon kayo unto the Lord, ngadto sa Ginoo para sa Ginoo not for men, dili para sa tao, God will bless your hands. ang Dios magapanalangin sa mga buhat sa imong kamot. When we serve in the house of God, Bisa diha nga ikaw naga-alagad diha sa balay sa Dios. we do it with our heart. Ang imuha ni nga buhaton sa kinasing-kasing. This is something Christians need to grow. Mao kini ang usa sa butang nga diha sa Kristohanon nga kinahanglan siya mauswag o matubo. Diligence. Ang pagka kugihon o pag
kanang pagkamasing kamoton. Daniel had an excellent spirit. Si Daniel aduna siya mayong espiritu. He prospered in Babylon. Siya nagmasuagon bisan siya dito sa Babylonia. Joseph was in the prison. Si Jose bisan siya dito sa bilangguan. But the Bible says God prospered his Ang hand. Biblia nagasulti nga din ang Dios nagapakuswag sa mga buhat siyang kamot. And he was made the ruler of the prison. Og siya gihimo nga din nagdumala dito sulod sa silda. And then he was elevated to the second man next to Pharaoh. Og din siya gihimo nga din ikaduhang nga tawo sulod ni Paraon dito sa Ehipto. The Bible says a man diligent in his work will stand before kings. Ang Biblia nagasulti nga din ang tawo nga dunay kining makugihon gayud nga kamot diha sa iya nga kinabuhi nagabarog diha atubangan sa hari. But it says the lazy man, he always makes an excuse. Apan nangingon siya dito nga apan ang tapulan nga tawo kanunay yung mangita og kining alibay. He says, there is a lion in the street, I can't go out. Nga din moingon siya nga, oy, naamay kining leon ato nga kalsada di ko mogawas. See, there's always a reason. Kanunay siya nga doon na gay rason, di kautag rason. But the servant of God Apan ang alagad sa Dios. has a reason to serve God. Aduna na siya kining rason nga In malagad sa Dios. riches or in poverty. O din naaman siya sa kadato o naa siya sa kawaladon. Because I have to tell you, there's a kingdom that's coming. Tungod kay atong sulti kaninyo nga din adunay dingharian nga umaabot. And the Bible says the meek will inherit the earth. Og nagingon dito nga ang saka kining maaghog makapanunod sa yuta. Jesus said, in my Father's house there are many mansions. Kay sige nang Hesus ingon siya nga dito sa balay sa akong amahan adunay daghang mansyon. We will have the wealth of God's kingdom. Nga din aduna kitay bahandi dito sa gingharian sa But Dios. even now, bisan karon, we have the wealth of God's Ang kingdom. bisan kay karon aduna gyapon kitay bahandi diya sa gingharian. Ang sa Dios. pulong sa Dios, ang dugo ni Kristo Jesus, ang presensya sa Dios. We have the presence and power of God. Amen. Now, so we need to be diligent. Number 6 is obedience. So ikaw nung pagtahod pagka masinugtanon. Deuteronomy 28 verse 2, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to obey and to keep His commandments, all these blessings will overtake your life. So nagingon sa Deuteronomy 28:2, kon ikaw masingkamoton nga mamati ug mutuman sa pulong sa Ginoo kining tanang mga panalangin mag-aabot kanimo ug magauna kanimo. See, when we obey the voice of God, Kung kita motaho diha sa tingog sa Dios, the Word of God, sa pulong sa Dios, the Lord will guide us. ang Dios siya mogiya kanato. He will bless our life. Siya magapanalangin sa atong kinabuhi. He will provide for His will. Siya magatagbo diha sa alang sa diha sa iyong kabubuton. Amen. So, obedience. And then number 7, lastly, is faith. So ikapito nga bahin pagtuo. Philippians 4:19. But my God shall supply all of your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Sa Filipos 4:19, kaya nga kung makahimo pagtagbo sa tanan imong gikinahanglan sumala sa kadato sa iyang himaya. Do you believe that God can provide? So nito baka nga din ang Dios makahimo pagtagbo sa gikinahanglan. Even if it's a great need that you have. Ang bisan pa nga unsa kadako nga na kinahanglan kato. I have found that if we will open our heart to God, Nga din ang makaplagan nga din kung matulag yung buksan atong kasing-kasing para sa Ginoo. for the burden of the Lord, Alang sa kabugaton sa Ginoo. if we will follow His voice, Kung atulag yung sundo ng iyang tingog, He will provide. siya makahimo pagtagbo sa imong gikinahanglan. But you have to be willing. Apan kinahanglan tang mahimo tang andam. Maybe there's a neighbor. Siguro adunay mga silingan. Lord, I want to help them. Makaingon ka nga Ginoo gusto ko matabang nila. The need is
10,000 pesos, but I don't have it, God. Iya ang iyong gikinahanglan ag napulo kalibo apan wala ko ni ana. But God, if you put it in my hand, I will bless them. Awan ganing ang Dios kung magbutang sa akong kamot ni ana ako nga panalangin kanila. God has promised to provide. Ang Dios nagasaad sa pagtakbo sa paghinahanglan. Jesus said, don't worry about tomorrow. Kay sige nang Isus naging sayo kamo kabalaka may tungod sa ugma. Don't worry about food and clothing. Ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon o ipamisti. Seek first the kingdom of God Pagningon siya unahalang pagpangita ang gingharian sa Dios. and His righteousness. O kang iyang pagkamataron. And all these things will be added to you. O kining tanang maong mga butang igadugam kanila. Those who seek the Lord Kanila nga di nagapangita sa Ginoo. shall not lack any good thing. Dili gyud siya makulangan sa bisan unsang maayong butang. Moingon King David, I have been young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken, nor their seed begging for bread. Naingon si Haring David, siya sukad sa akong pagkabata hangtod natigulang na ko karon wala gyud ko kakita og anak sa matarong nga diin nagpakilimos. Amen. Amen. I want to challenge you when you go home. So dasigon ko kamo sa dihang muuli na mo sa inyong balay. Open up a pen and paper. So kaning pag-abling mo og diin kaning papel o bulpen. Write down every need you have. Isulat ninyo ang tanan nga diin imong gikinahanglan. And even the amount, if you know the amount. O bisan pa sa kining kantidad kung ikaw nakahibalos kantidad. And then set it before God. Kanya ipahiluna ni presentar sa Ginoo. Lord, you know my needs. O moingon ka Ginoo kahibalo ka sa akong And panginahanglan. only you can provide for me. O ikaw lamang ang makahimo pagtagbo kanako niya. Each one of these is worthy of their own sermon. So kining matag usa niini siya takos gayon bisan sa usa lang ka pagwali. I encourage you to study the Word of God. So dasigong tamo sa pagtuon kayo ug pamalandong sa pulong sa Ginoo. And if you're burdened today, Apan karon kung nakay kabug-aton sa imong kasingkas, because when there is need, tungod doon na kay panginahanglan. there is heaviness. Kung adunay panginahanglan, doon na gyud kabug-aton. Many marriages, So daghang mga kaminyoon. they struggle because of money. So sila naga kanang dunay mga kagubot o di kalisdanan tungod sa kwarta. But God is your Father. Apan ang Dios siya ang atong Ama. Do you trust Him? So misalig ba kaniya? See, the beautiful thing about going back to tithing, for example, So sa kabutang maayo tubalikan ang kining may tungod sa pag ikapulo mabahin. you can obey that no matter how much you have. So makahimo tas pagtahod niya na unsa man gyud kadaghan. If you only have 100 pesos that you get, So doon na kay kini sa kagatos ka pesos. you can set aside 10 and say, God, this is yours. This is my tithe. Kanya imuha nga kining lainon ang 10 pesos niya mayon kay imuha ni Ginoo kay kapulo ni. Whatever you have, if you trust God, So bisan unsa nga naa kanato, if you kung kita misalig obey ngadto sa Dios. the Word of God, He will provide. Amen? So kung ato lang yung atagan ang pagtagad ng pulong sa Ginoo siya makahimo. So tithe and offering, So kaning kapulo o halad giving to the poor, ug paghatag sa mga kabos stewardship or managing what God has given you, ug ang pagdumala ingon nga pinialan sa mga butang gitiyal sa Ginoo. integrity and honesty, O ang pagkaligdong o na integridad o pagkamaminatod diligence, o pagkamakugihon obedience, o pagkamasinugtanon and faith. pagtuo. Amen? Amen. Jesus said, if you can believe, Niingon si Ginoong Hesus, kundi ka mo to, all things are possible. buta. Amen? Amen. Siya nga, kining tanang mga buta nga, imposible. Amen. So I challenge you, write it down today. God, you know. Nisayod ka sa tanang mga butang. God, you know. And you will provide. You promised. God's promise belongs to the believer in Jesus Christ. Ang mga saad sa Dios kinialang ra gyud sa mga magtotoo. Amen. So let's sing to the Lord today, and I just encourage you, lay down
the burden of finances. And if there's an area that you need to repent, then say, Lord, if you haven't been honest, if you haven't been diligent, if you haven't walked by faith, whatever thing, Lord, forgive me. I want to walk in the blessing of God. Amen.